Sunday, pauna ko nang sabihin sa inyo, ang gawain sa signal, hindi doon sa bahay ni Tatay Frank. Pinaligaw doon sa Sunday sa plaza. Hindi plaza 9, plaza 7. Hindi ko pa din alam yun, pero maglalagay daw po sila ng araw. Mamaya po pag-usapan po natin. Salamat sa Panginoon sa araw na ito na grand reunion natin ngayong January kasi sa susunod na naman ay magkakahiwalay na naman tayo. Marami kasing anniversary ng January. Salamat ngayon na kompleto po tayo. Wala yung iba ay nandito tayo na ang maligayang siya na ito sa hiningin. Salamat sa ating Panginoon sa araw na ito. Ngayon po ay hiningin mo tayong lahat ay tumayat ating punta ng ating mga Biblia dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. 1 Corinthians 15 verse 58. Kaya nga mga minamahal, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatago at makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabulungan ang inyong gawa sa Panginoon. Tayo'y manalangin. Hilingin po natin kay Sister Elsie ang Panginoon. Maraming Diyos, kapit at makakamayan sa mga salamat sa Panginoon na kami nakabako sa pagtingnan ng mensahe. Amen. Pagpalaan ng teksto na yung pinakalo. Amen. Opo. Pagsulong sa lakas ng aming mga espiritual. Opo. Aming Panginoon ang iyong anak na inayo ang nawal. Maging pagpapala ang lahat ng bibiglasin niya. Mula lamang sa iyo, Panginoon. Amen. Tuloy pakisamahan ng isang espiritu sa patuloy na pagbukas ng aming mga pagsisikita at pagkaroon ng mapapagbukas ng puso, Panginoon. Pagpapalahat ng pagkakala ng pagkakala ay aming magkakala. Amen. Pinapakos sa iyo sa kayang pangalan ng aming Panginoon. Amen. Ang pangalan po ng ating pag-aaralan sa araw na ito ay a blessing of thinking positive. Ang pagpapala ng pag-iisip, ng positibong pag-iisip. Para tayo lumago sa ating buhay spiritual, karapat-dapat na mapanatili yung ating positibong ugali o ating pag-iisip na positibo sa harapan ng Diyos. Alam ko sa mga inalis ng Panginoon mula sa buhay makasalanan, yun na yung umpisa, nagiging positibong lahat ng mga bagay na ating nakikita, di ba ba? Positibo yung ating mga layunin. Hindi na tayo mag-iisip ng anumang negatibo na maaaring makaapekto sa ating buhay spiritual. At iniisip namin lagi kung ano yung mga paraan ng Diyos para tayo ay umunlad sa ating pananampalataya. Kaya kadalasan, makikita natin ito, yung namumuhay na napaka-positibo ang kanyang pananaw sa buhay, walang iba kundi ang mga anak ng Diyos. Yung mga naging kasama sa pamilya ng Diyos. Kaya nga po, ang napakagandang pasimula sa ating paglagong spiritual ay yung ating makamit o matanggap yung mga hamon ng Diyos sa paglagong spiritual. Siyempre may mga hamon pang ating Panginoon sa atin, di ba? Araw-araw mayroon siyang hamon sa buhay ng isang tao. Yung mga nangyayari sa atin sa araw-araw, maging sa mga salita niya na ating napapakinggan, mga hamon yan para tayo lumagong spiritual. Dahil ako'y naniniwala, lahat naman ng mga
ministro ng ating Panginoon, wala naman din niyang inaasam sa kanyang puso, kundi yung makapagbigay siya ng hamon na ang bawat anak ng Diyos siya ay makapagpatuloy. Bakit nagiging blessing yung pagkakaroon ng positibong kaisipan? O bakit napaka-importante na magkaroon tayo ng positibong pananaw sa buhay o pag-iisip na positibo? Mahalaga ito sapagkat it will inspire others. Mabibigyan mo ng inspirasyon yung iba, yung mga taong iyong nakakasama. Kaya isang katanungan ngayon ang iwanan ng ating Panginoon sa puso ng bawat isa sa atin. Tanungin natin yung ating sarili. Inspirasyon ba ako sa iba? O yung mga taong ating nakakasama? Alam po ninyo nung panahon ni Nehemiah, siya isang cupbearer ng hari nung panahon niyon. Isang pagkakataon na nung yung puta ng Jerusalem ay magiba, ano ang nasa kanyang kaisipan? Safe na siya eh. Andun siya sa kay Haring Artaxerxes. Siya yung tagadala ng alak ng hari. Matagal ng panahon, siya ay pinagkakatiwalaan, di ba? Sa kanyang kalagayan yun, siyempre, napaka-easy ng kanyang gawain. Maaari doon sa palasyo, kumakain din siya ng masarap, di ba? Maganda yung kanyang kalagayan. At hindi masyadong stressful yung kanyang trabaho. Hindi naman oras-oras umiinom yung hari. Pero dahil si Nehemiah, yung puso niya ay nandoon sa bayan ng Diyos, sa kanyang bayan. Yun yung nagiging burden sa kanyang puso. Kaya nga po, bago siya lumapit dun sa hari, dahil iniisip niya, babalik siya dun sa kanyang bayan. At itatayo muli yung puta ng Jerusalem. Pero paano mangyayari yung bagay na yun? Kaya ang ginawa niya, bago siya gumawa ng step sa kanyang buhay, dumalangin muna siya sa Panginoon. Kaya ito po yung napakagandang ugali ng isang Kristyano, na sa lahat ng mga plano na ating gagawin, nilalapit natin, dinudulog natin sa Diyos. Yun yung lagi kong sinasabi sa inyo. Bago kayo lumabas sa pintuan ng inyong bahay, kahit nakapag-pray na kayo ng inyong personal na devotion, dumulog kayo sa Panginoon. What for naman yung 5 minutes na lubuin mo? Diyos ko, ingatan mo ako sa buong maghapon nito. May plano ako ngayong araw na to. Tulungan mo ako na gabayan mo ako kung ito ba yung plano mo sa aking buhay. Si Nehemiah, bago niya lapitan yung hari, nag-ayuno muna siya. Ganun po yun eh. Kapag medyo mabigat-bigat ang iyong dalangin, na kinakailangan din ng hindi basta-bastang katugunan, kailangan mong maglaan talaga ng effort mo dyan para bago mo gawin yung bagay na yun. Kaya dumalangin siya. Nag-ayuno siya sa Panginoon. Ang pag-aayuno, pananalangin, pagpapakita sa ating Panginoon na talagang yung desire ng puso mo, na yung nahilingan mo ay mabigat, na kailangan na matugunan niya ito. Kasi isang bata kapag nangihilang sa nanay, alam niya na yung mga magulang niya medyo mahusay sa paghahon ng pera, hindi lang yung dahil ayaw lang niyang
Ayaw lang niya na maistorbo siya sa kanyang ginagawa. O, kuha ka na lang doon sa wallet ko. Pagkakatiwala na lang lahat yan, no? Sige, kuha ka na lang. Ito lang. Ikaw ba, hindi basta-basta? Kasi yung upbringing sa mga anak niya, dadalhin nila yan, magkakapamilya din yan. Eh kung ganun lang, wala sa plano yung mga pagbibigay ng pera, bigay lang ng bigay, di ba? Kailangan paghirapan mo na niya. Ngayon, sa karanasan namin, bakit kami nabigyan ng pera, nag-iiyak ka pa ng sobra. Saan, magugang ka pa ng kaldero na maitim. Kailangan mo pa talagang maglinis ang gusto. Yung mapapansin ng mga magulang mo na mayroon kang gustong hilingin. Kasi ang sipag-sipag nito, parang unnatural yung kilos. Parang ang bait-bait, mga ganyan. Nanuluyo. Kumikilos, gumagawa, tumutulong ng mabuti bago hilingin yung isang bagay. At mas matamis naman kapag binigyan ka ng ganon. Kasi kung minsan yung perang pinaghirapan mo, mahirap yan gastusin lang na kung ano lang. Kaya ganyan din sa pagiging natin sa Diyos. Yung sa puso mo talagang kailangan mo to, pinapakita mo sa Panginoon yung kababaang loob mo, na talagang wala ka. You have nothing. Kapag wala yung tulong ng Diyos. Kaya gano'n yung naging attitude ni Nehemiah. Bago niya lapitan ng hari, dumalangin siya, nag-ayuno siya. With faith in his heart. Mayroong pananampalataya sa kanyang puso na yung kanyang hinihingin ay ibibigay ng ating Panginoon. Eh paglapit niya sa hari, bagaman hindi pa niya binubuka yung kanyang bibig, gumagawa na ng paraan ng Panginoon para maibigay yung kanyang kahilingan na nasa kanyang puso. Kaya nung ako na sa hari, napansin ng hari, parang matambay siya. Although hindi naman siguro talagang sinasadya. Matambay siya, sabi ng hari, bakit parang namamanglaw ka? Eh natakot siya. Pero hindi yung door para ma-open niya kung ano yung laman ng kanyang puso. Kaya minsan mapapansin mo, sa atin, di ba? Minsan kapag meron kang mabigat na dala-dala, minsan nagre-reflect din yan sa mukha niya. Pero hindi ibig sabihin na patay na yung Diyos. Napapansin din yan. Pero yung inner joy, hindi ibig sabihin kapag malungkot ka na, hindi ka naligtas. Kasi nabasa ko sa Discipline Christianity, sabi nga, sa mga Kristiyano daw, sometimes they have to drink a cup of sorrows. May mga sorrows yan. May mga daladalahin yan. Pero ang pinagpapasalamat natin sa Diyos, na kapag inilapit natin sa Kanya, mayroon na palang answer, mayroon na palang tugon ng ating Panginoon. Kaya yung sinabi ni Nehemiah na ganito, ang nangyari sa aming bayan, sabi niya, gusto ko sana na bumalik at tulungan ang ating mga kababayan sa pagtatayo ng buong ng wall. Kaya doon naman, kumilos na ang Diyos sa puso ng hari. Kaya dahil doon, nakahingi pa siya ng sulat mula sa hari na doon sa kanyang dadaanan, doon na lang sa ilog, ipapadaan yung mga doon sa gubat, yung mga hihingin niya mga kahoy na magagamit sa kanilang pagtatayo ng kuta. Tignan mo yung blessing, tignan mo yung mga pabor na binigay ng Diyos sa kanya. Dahil kumilot na ang Panginoon. Yun yung maganda. Kaya kung minsan mapapansin mo ang isang tao na wala talaga yung guidance ng Panginoon, kahit ang effort na yung gagawin, yung paraan mo, ang sarili mong gagawin, nakala mo safe na itong paraan na gagawin ko, pero outside place yan, hindi mo binigay sa kamay ng Diyos yan. Pwede pa rin magkaroon ng hassle dyan eh. Pwede pa rin hahadlang ng Diyos sa bagay na yun. Pero si Nehemiah, dire-diretso na. Binigyan siya ng panahon, kailan siya babalik, o ilang panahon mo ba magagawa yan?
Ibig sabihin, after na magawa pa rin niya yung, ano pa rin siya, welcome pa rin siya sa kanyang dating trabaho. Tingnan mo yun, mga gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga po, dito natin makikita yung buhay ni Nehemiah na siya ay mayroong positibo na kaisipan. Hindi niya inisip yung kawalang kaya niya. Ano magagawa niya? Hindi naman siguro siya talagang karpintero eh. Pero yung ano nasa puso niya, determinado siya. Di po ba? Kaya dito, it will inspire others. Yung positibong kaisipan natin. At ngayon, bilang mga Kristiyano, mayroong task. Mayroong mga obligasyon niya na ilalagay ang Panginoon sa atin. Maraming yung task na yun ay simple. Simple lang. Sinimaya, medyo mabigat yung responsibilidad na kanyang inako sa mga oras na yun. Kung siya ay lumapit sa hari. Sa ating buhay, maaaring simple lang yung responsibility na ibibigay sa atin ng Panginoon. Pero kung gawin natin yun ng buong puso at mayroong malinis na puso at sa iyong ginagawa ay naroon ang Diyos, siguradong pagpapalain niya yan. Kaya huwag muna natin tignan yung napakalaking responsibilidad. Dito nga muna magtapat sa maliit na responsibilidad na yan na pinagkatiwala sa inyo ng Diyos. At doon niya i-multiply. Kung ikaw ay napagkatiwalaan doon sa maliit na responsibilidad na yan, bibigyan ka pa ng Panginoon ng mas higit pa doon. Kaya nga napakaganda na sa ating paggawa, kasama natin ang Diyos. O maaaring yung ibinigay naman sa atin hindi lang simple, talagang malaki, yung responsibilidad na yan. Ilalong masigit natin kailangan yung tulong ng ating Panginoon. Dahil hindi naman natin kaya gawin yan sa ating sarili lang. Kahit yung maliit na lang hindi natin din kaya yan. Kung wala pa rin yung tulong ng Diyos. Mas lalo pa kaya yung mas malaki na nasa iyong harapan. O problema kaya yan. O pasanin kaya yan. Kung wala yung tulong ng Diyos. Kaya pinakamaganda talagang gawin lagi natin, mga kabataan, mga magulang sa Panginoon, na sa ating mga ginagawa, mag-isip tayo ng positibo. At laging ilagay sa kamay ng Diyos. At laging isama ang Panginoon dito. Natin siyang ihiwalay sa ating mga gawa. Block out negativity. Harangan na daw natin yun, yung mga negative na mga kaisipan. Ano ba kung minsan yung mga nilalagay ng Diyos sa isip ng isang Kristiyano? Mahirap. Kapag sinabi ng Diablo na mahirap, sabihin naman natin, madali kung kasama ang ating Panginoon. Talagang mahirap yan kung susuloyin mo yan. Talagang mahirap yan kung ginagawa mo yan sa iyong sarili. Pero kapag ginawa mo yan, napakadaling bagay. Dahil ang Diyos kasama mo. O maaaring sabihin naman ng Diablo, hindi ko kaya, o hindi mo kaya. Sabi sa Philippians 4:13, lahat ng bagay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Kaya nang ating isipin, kapag sinabi mo hindi ko kaya, sabi ng Diablo sa'yo, hindi mo kaya, kaya ko. Dahil walang di kaya kung tutulong ang Diyos sa iyo. Maaaring sabihin ng Diablo, it will take a long time. Napakahaba na yung paghahanda mo, napakahabang panahon na yung ginagawa mo. Masyadong mahaba yan. Yung proseso niyan. Iba rin ang mahaba, basta nasa tama. Nasa ayos. Nasa basbas ng Diyos.
Gusto mo paikliin, lalo sama, di po ba? Kayong mahaba, pwede paikliin ng Panginoon kung gusto niya. Eh mga kapatid, ito yung pinapakita dito na napakaganda na laging isip natin yung guidance ng Panginoon. Yung approval niya sa lahat ng ating mga ginagawa. Maaaring sabihin ng Diablo, kukunti yung pagkain nyo. Alam niyo yung kukunti pwedeng paramihin niya ng Panginoon kung ibig niya. Yung konti mong tinatangkilik, na napatayo yan, na ginawa ko yan dahil sa iyong pagtatapat sa Diyos, mas matalis yan, kapatid. Kaysa yung laging tindahan, sabi niya eh. Yung kita mo ang mga anak ng Diyos. Yung kaligayahan, hindi mo mababayaran sa kanila. Dahil kahit sa tuyong subo nila, sila ay mayroong kagalakan sa ating Panginoon. Hindi mo mababayaran yan ng salapi, mga kapatid. Kapag sinabi ng Diablo, mahina ka, sabihin mo ang Diyos ang ating kalakasan. Sa araw-araw, siya yung ating kalakasan. Payat ka na. Diba? Kumain ka ng gulay. Ako ay nalakas kay Kristo. Amen? Kaya kung malakas ka kay Kristo, ang iyong puso, kahit sa iyong pag-awit sa ating Panginoon, pag-araw ng linggo, nakareserva na yung energy mo para sa ating Panginoon. Pag sinabi ng Diablo, bata ka pa, alam niyo, kahit bata ka, pwede ka ng pagkatiwalaan ng ating Panginoon. Kung magiging matapat ka sa Kanya. Hindi na kailangan mag-count ka ng maraming taon para sa taon na yun, doon ako pagkakatiwalaan ng Diyos. Ngayon pa lang, bata ka pa. Eh mga anak, kapag may sukli, ang magulang, Nay, pagkin mo ito, ang binili kong mantika. Sukli ng binili ko ng sabon. Hindi lalagay sabon. Yan ang ginamit ito Ang maging matapat sa kaunti, maging pagkakatiwalaan ka ng Diyos ng marami. Kaya nga po, kinakailangan ibig ng Diyos na kahit sa ating mga kulang, maging mature na tayo. Maging mature tayo spiritual. Ibig sabihin, malalim ang ating pananaw, malalim ang ating pagkakilala sa ating Panginoon. Eh kung may mga taong nakakahalubilo ka, napaka-negative niyan, mag-aalaman siya. Kanyang sarili, nag-uwari siya sa maraming bagay. Kapag nakasama niya ang anak ng Diyos, magiging positibo sila. Eh bakit kaya itong mga to? Sabi nila mangungubangan lang, lilit ng bahay, pero gastos ng gastos, punta sa gawain. Ang sasaya naman nila. Masasaya ba? Kaya natagay pa lang yung masasaya na lahat. Nagagalak na sa mga bata ating Panginoon. Kaya mag-isip na parang matanda. Ibig sabihin, mature. Hindi mag-isip na parang bata. Eh, yung magsalita na parang bata, parang malangyot na gumagabay. Mahirap yung gano'n. Parang wala nang tutulong ng Panginoon. Nakakatuloy ng buto yan. May problema ka, lalong kung magkakaproblema. Masalubong mo, kumusta ka, istorya na niya yung buong history ng buhay niya. Kaya tuloy, pag nasalubong ka na ulit, iwasan ka na kasi yung ito, maabala ka na. Hindi kumusta ka kapatid. Alam mo, ganito, ang dami naman ang sinabi tungkol sa buhay niya. Hindi na nakakaliga naman. Maganda kapag inamunta mo, salamat sa Panginoon na wala akong sakit, di ba? Lord ng ulan namin kanina, mga positive, mga bagay na magaganda. Hindi yung alam mo, hindi ko alam kasi parang hindi ko na kaya to. Maganda rin naman na
i-share natin yung ating kalagayan. Pero, ngunit higit sa lahat, sabi niya, ang Panginoon. Kapag inilapit mo sa Kanya ang iyong buhay, inilapit mo sa Kanya yung buong maghapon na yan, sigurado na mayroong sigla ang buhay kay Kristo, di ba? Amen? Mayroong kagalakan kay Kristo. Hindi ko ang problema. Kapag nakausap mo yung kaibigan, hindi puro problema ang sinishare mo sa Kanya. Mag-share ka rin ng yung mga nakaka-uplift ng spirito, ng yung mga achievement. O kaya pakinggan mo siya, baka mayroon din siya magandang news na mga pagpapasigyan din sa'yo. Kasi kapag sinasabi mo lagi yung sakit mo, may sakit ka, magkakay mo, may sakit dito ko, masakit pa sa'yo ako. Pero yung panagigata ko, sakit man pa ako, may kalyo na yan. Lahat na kayo. Alam niya, nakakaano din yan. Sa psychology, parang go together yan, parang lalo kung ano. Pero kung alam mo na may sakit ka na, pero masigla ka pa rin. Mag-uwalit na ng gusto si Diablo, bakit ito? Ang dami-dami na yung ano sa sarili niya, pero nagsisimba pa rin, nagpapatuto pa rin, kumakanta pa rin, humahayo pa rin. Diba? Bigyan natin ng matigat na problema si Diablo, hindi yung wala siyang ka-effort sa atin, kailangan. Talagang wala siyang magawa sa ating buhay. Dahil ang natin, nandiyan ang Panginoon na gumagabay, tumutulong sa atin. Yung iniisip natin, positibo. Kahit ito yung manamula po ngayon, baka bukas may kami na, di ba? Meron yung tatay, Cristiano, tapos ang dami niya na, bumili ng bangus, itinahog doon sa pinapet. Tuwang-tuwa daw sila eh. Sabi ng mga anak, wow! Tatay, sabi niya, mayroong bangus ngayon na sahog ng kanilang pinapet. Tapos kuha na sila, oo eh. Tapos ang babalik na nila, bukas na yung baliktad niya. Bukas na yung mag-nilubutin niya. Diba? Konti lang ang kaligayahan ng mga Kristyano. Minsan masarap ang ulam. Pwede namang sa susunod, hindi masyadong masarap. Huwag tayo magreklamo. Kasi, kung minsan nawawala yung blessing ng Panginoon kapag harap sa pagkain eh, hindi pa tinitikman yung ulam eh, sarap kaya. Wala ka niya. Kaya maging glorious yung heart natin. Kung ano yung nasa harapan natin. Kung ano yung mga ibinibigay ng Diyos sa atin. Hindi po ba? Yun yung positibo. Positibong kaisipan sa buhay. Na maaaring ngayon, tapos ka, bukas baka hindi naman na, di ba? Kaya yung positibong tao eh, yung isang basong tubig, yung negatibong tao, mayroon pang laman yung baso ng kalahati, sabi niya, kalahati, mayroon pang kalahati, sabi niya, wala na. Kalahati na lang, ubus na. Pero yung positibong tao, yung kalahating basong tubig, kalahati na lang, mapupuno na. Ay, mga positibong tao yun, maganda. Di ba? Maganda. Yung negatibong tao, hindi matay ka lang, patay na. Thinking the word, sabi nga, iisip lagi yung word. Umaabot ka lang, wala, may bagyo. Hindi na lang ako, pinaka mag-pre-meeting, may bagyo mamaya. Baka mabaka. Diba? May sipon ako eh. Hindi naman natuloy yung ulan. Wala, yung sipon niya. Nalagaan niya. Ang daming lugi, di ba? Kaya ganun. Yung mga positibong tao, nakikita mo sa kanila, na kahit negative na yung nangyayari, kaya pa niya i-flip into positive. Bakit? Dahil andyan ang Panginoon. Tutulungan siya ng Diyos. Yun ang kanyang nasa kaisipan. Kaya nga po dito si Nehemiah, pinagkatiwalaan siya nung hari. Kaya nga dito, nung kinayagan na siya ng hari, gumawa na siya ng step, at gumawa na siya ng plano. Kaya yung plano ng Panginoon, napakaganda. Nakarating siya
bayan. At una niyang ginawa, kinausap niya yung kanyang bayan, kanyang kababayan. At naging positive din naman yung reaksyon ng kanyang mga kapatid, di ba? They respond positively. O maaaring sa kanyang pagpunta, siguro hindi naman 100% sumang-ayon, maaaring mayroon din pa-oo doon, pero oo lang. Pero hindi naman kasama sa paggawa, di po ba? May mga ganyan, so parang ito ka na lang eh. Oh, ulan na lang na no. Kami magsalita. Oo na. Di pa pinapakinggan kung ano yung plano, di ba? Yun yung mga taong kamulat nila. Kaya yun, yung response ng mga kasama niya, mga ano, ito ang gagawin natin. Siyempre, gumawa muna sila ng plano, ang gagawin. Kaya naumpisahan yung gawain. Kanya-kanya eh. Kanya-kanya. Kaya nga, nagtrabaho sila together. Together. Mas maganda yung together, di ko ba? Subukan mo gumawa mag-isa ka lang. Malungkot, di ba? Naglalaba ka. Hindi na. Mag-isa ka lang. Pero kung meron kang kasama, lalo yung mga mag-asawa, kaya 2 is better than 1 eh. Ano? Nakita ka ng mister niya na naglalaba, kasama naman siya. O, tagaban ka naman. Ikaw na kung magsampay, di ba? Kung sa mundo, ano ko, Andres? Pagin nila. Pero yung mga Kristyano, nakakatuwa. Kasi nagtutulungan sila. Hindi na niya, iniisip na yung trabaho niya, pang babae pala yung trabaho niyo. Ang iniisip niya, magtutulungan talaga sila. At maganda din ang resulta. Kasi mas mabilis yung gawain. Parang ganito yung nangyari sa kanila. Nagtulungan sila. At hindi lang basta nagtulungan. Kasi mayroong mga opposers sa paligid nila eh. Sa pagtatayo nila ng kuta, may mga oposisyon yan. Ganon din sa buhay spiritual natin, mga kapatid. Sa ating pagtatayo, sa ating pananampalataya kay Kristo, sa ating pasimula na sumunod sa katwiran ng Diyos, hindi lang mga tao sa paligid natin na natutuwa yan. Magagalit yan sila. Bakit ba naman ito? Naging Kristiyano? Hindi na. Dati siya tagabili ng pulutan. Di ba? Mga ganon. Dati siya yung nag-dilibre sa amin. Ngayon, wala nang dilibre. Kaya huwag tayong laging palibre. Yung galing palibre, sabi nga nung ano namin na eh, yung prof namin, huwag kayong ganyan. Sasawaan kayo. Kunyari, boarding house ninyo, payo ng sabon, payo ng toothpaste, pahingi ng ulam mo, pahingi ng chocolate, unti-unti pala yun, puro kahingi. Gusto ko, di tatago na natin, susupian ka, diba? Pero wala naman siguro gano'n na Kristyano. Kasi yung mga Kristyano minsan, unexpected visitors, ibinibigay pa yung gabi. Pero huwag naman tayong masyadong pabisita pag pupunta tayo sa... Alam natin mga Kristyano talagang maupan lahat yan, bibigay lahat sa'yo. Pero ano din, alam din natin lagay kung saan yung kalagayan natin. Mga kapatid pa rin natin sila, pero in return naman, kung nakikain ka, maghugas ka naman ng pinggan. Amen? Talagang nag-amen. Maglinis ka naman, in return sa goodness na pinakita sa'yo. Love begets love nga eh. Hindi po ba? Huwag naman tayong patratong espesyal. Although talagang mga anak ng Diyos, very accommodating talaga sila. Napaka-generous yan. Anak ng Diyos. Kaya, give and take ang buhay Kristyano. Kasi mga Kristyano tayo. Alam ko mga giver yan, pero kunyari, pagsakay mo ng jeep, malayo-layo pupunta niya, nakailang sakay kayo. Eh, huwag naman kunyari na bago. At saan na ba yung wallet niya? Doon na. Saan ba yung wallet ko? Kunyari, tagal-tagal mong ilabas. I-edit mo na yan. Kasi, nagkahapon nga eh, lagi akong muli eh. May mabilis yung mga ano. Sa paglayo,
unless na lang na talagang wala ka, o kapatid. Ikaw naman talaga magbubulot niya, talagang wala ko. No, alam mo, mayroon ka din naman eh. Ay, ito, save mo na ito, kasi ano na to. Kasi talagang napaka-generous ng kapatid, kasama mo. Maging ano tayo, maging maluwag tayo sa lahat ng bagay. Hindi lahat ng panahon. Kasi pagsasawahan tayo niyan. Ito ang instruction na niyan. Kahit tayo makakasama tayo sa mga sanglibutan, maganda tayong kasama. Blessing tayo mga kapatid. Amen? Amen. Blessing tayo. Mas maiging na tayo nakikinig sa kanilang problema kasi ang problema natin sinishare natin sa kanila. Ano ipapayo nila sa atin? Kaya kadalasan ng mga Kristiyano, sila yung nilalapitan. Sila yung laging pautan. Hindi nila alam na tama na lang din sa iyo, di ba? Kasi hindi nila nahahalata na wala ka. Dahil very glorious yung napaka-generous mo. Hindi ka nagpapabigat sa kanila. Positibo yung makikita nila sa atin. Di po ba? Kaya, nung kinausap niya yung kanyang mga kapwa Hudyo, tumulong sila. Nagkaisa sila. Kaisa sila mga kapatid. Kaya nga, if we belong to the church, binilagay tayo dyan, at mayroon tayong tungkulin din dyan. Hindi tayo lalagay dyan na flower base lang tayo, di ba? Hindi. Hindi na tayo palamuti sa iglesia. Nung tinawag tayo ng ating Panginoon, there's work to be done. Mayroong gawain na dapat na gampanan ng bawat isa. At kung yung gampanan mo, huwag mo nang ibigay sa iba. Para sa'yo na yan. Sa kanya na lang, sa kanya na lang, sa kanya na lang. Wala nang naiwan sa'yo. Kapagkaiba naman. Sabi niya, sabi niya, sabi niya, sabi niya. Tapos ang pinakamalaki sa'yo. Hindi maganda, di ba? Kaya mga anak ng Diyos, ibig ng ating Panginoon na yung nakikita sa ating positibo. We must be a help to overcome the ridicule of the enemy. Alam niyo nung nagtayo na sila ng puta, mayroong Sanballat at Tobias na nagtitinta sa kanila, nangungot siya. Sabihin mo, ano ba naman magagawa ng mga to? Na nagtatayo-tayo sila ng ano. Kaya mo kung minsan kapag maganda yung ginagawa mo, tapos makakaling ka pa ng kutsa, medyo madi-discourage ka dyan eh. Madi-discourage ka. Pero ang maganda dito, magkakasama sila. Sabi nga, yung iba, mayroong tagagawa, mayroong taga-ahawak ng sibat. Mayroong taga-ahawak ng sulo sa gabi. Kaya ginawa nila. May mga watchman doon. Tinitignan nila kung may mga kalaban na maaaring mag-disturb sa kanilang ginagawa. Kaya tayo mga kapatid, watchman tayo lahat eh. Pakapagbantay tayo ng ating mga kapatid. Diba sinabi ng Diyos kay Asan yung kapatid, diba? Hanapin nila tayo. Hanapin ng Diyos yung ating mga kapatid sa atin. Sa iglesia ng ating Panginoon, meron tayong protection. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Pro-protektahan tayo. Kaya may mga gawain sila na nagawa nila, although talagang medyo mahirap yung gawain niyo, nagawa nila dahil sama-sama sila. At saka, yun ang maganda sa iglesia ng Panginoon eh. Sa pamilya ng Diyos eh. Sa iyong paggawa, mayroon kang inspirasyon. Yung inspirasyon natin. Ang ating Panginoon. Alam natin na kasama natin ang Diyos sa ating mga ginagawa. Kaya kahit anong sabihin ng labas, anong sabihin ng tao sa atin, ipagpatuloy lang natin kung ano yung nakaatang na responsibilidad na ibinigay niya sa atin. Sigurado yan. Kayo naranasan niyo na po yan, di ba? Di po ba?
Mayroong mga opposers of truth ng katotohanan sa ating pagtatayo sa ating buhay spiritual. When you're aiming to do God's will, mayroong diablo to hinder you, to discourage you. Ganyan din naman kapag mabunga yung puno, lahat gusto mong pumitas, di ba? Lahat yan. Kaya kapag walang magbabantayan, sigurado yan. Hindi lang susungkitin yan. Babatuin pa yan. Ganyan yung punong mabunga. Expect na mayroong mag-i-aim na makasungkit ng mga bungang iyan. Kaya ganyan din sa ating buhay spiritual. Kapag malabo kang spiritual, sigurado din yan. Hindi matutuwa ang number 1 ng diablo. Gagamit yan ng mga alikohol niya para malaglag ang yung mga bunga. Ano yung mga fruit of Holy Spirit? Joy, long-suffering, patience, love, endurance. Para mawala yan. Yung mga manunungkit niya. Kaya kailangan maging mapagbantay tayo. At huwag natin hahayaan na magtagumpay yung mga naminista sa atin. Kaya yung santalat, may mga santalat, may mga Tobias yan. Sa ating buhay spiritual, sa ating pananampalataya. Sana maging kagaya tayo ni Nathaniel na siya yung encourager, nagbibigay ng hamon, makapagbibigay ng hamon. Kaya nga, the devil is more dangerous when clothed with respectability. Ayun ang mas mahirap din, di ko ba? Mas mahirap na sa ating pagtakbong spiritual, yung Tobias na yan ay nagaan yung banal, di ba? Sabi niya dito sa 11:13-5 ng 2 Corinthians. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Sabi niya, meron pa sama-sama lolong lipay ng mahaba. Magpapalay ng napakahaba. Pero sabi niya dito nagpupunwaring anghel ng kaliwanagan. Para bagang yung, di ba yung mga cartoon characters? Minsan, hindi sila yun. They are not that one. They characterized untrue. How can we recognize our enemy when he is in disguise? Kanya na nag-disguise lang siya na Kristiyano, di ba? Mahirap din yun. Pero ang ating Panginoon, the Spirit of God can help us to determine the true and the hypocrite. Lumilitaw din yan sa kalaunan. Lumilitaw. At sa kalaunan, siyempre, ang mga makasalanan, hindi yan makakapanatili sa kapitanan ng Madrid. Kaya, kapag tayo maging malapit sa ating Panginoon, bibigyan tayo ng discerning spirit. Madidiscern mo yun. Kung umahati lang yung malapit sa'yo, di ba? Yung mga ganun na mga, kunyari, ako yung kapatid ninyo sa Panginoon. Siyempre, hindi mo pa kilala. Kung basta-basta, maraming mga ganyan. Nagkukunyari mga ministro rin ng Panginoon. Pero time will tell kung ano talaga yan ang tao. Pero mga genuine ng mga Kristiyano, mga ginto yan, habang dinadala mo yan sa apoy, lalo silang kumikinang. Kaya dito, sabi niya, hiwalayan daw natin yung mga taong ganito, opposers of truth, yung mga allegorics ng diablo, na maaaring magbigay ng discouragement sa'yo, na hindi ka makapagpatuloy sa iyong buhay spiritual. Sabi nga niya rito, iwasan daw natin the fellowship of the miserable and the killers of dreams.
killers of dreams. Ang ganda-ganda ng pangarap mo, ang ganda-ganda ng plano mo, biglang makaharang niya mga yan. Pero salamat mayroong Diyos na patuloy na magbibigay ng encouragement sa kanyang mga anak. Sabi niya dito sa Nehemiah chapter 6, verse 15. Sa gayoy, natapos ang putan sa 25 araw ng buwan ng Elul, sa 52 araw, at nangyari na mabalitaan niya ng lahat naming mga kaaway na ang lahat ng mga bansa na nasa palibot namin ay nangatakot at nangalumatang mainam, sapagkat kanilang nahalata na ang gawang ito ay gawa ng aming Diyos. Kaya po yung napakaganda na sa ating paggawa, hindi natin ginagawa ito sa ating sariling lakas, sa ating sarili, kundi sa Panginoon. Kaya makikita ng lahat, sabi niya, ang kanilang pagtatagumpay. Stay where you stand, hold on to God. With positive attitude, this is what helps Paul stand even in the most difficult times in his life. Nanatili siyang matatag, nanatili siyang kumawat sa Panginoon, nanatiling positibo rin ang kaisipan ni Pablo, kaya nung panahon na mga difficult times ng kanyang buhay, nakatayo siya sa harapan ng Diyos. Kaya sabi niya dito, para makapanatili ka rin, na maging inspirasyon sa iba, surround yourself with positive people. Positive people. Sabi pa niya dito sa Hebreo, chapter 10, verse 24. At tayo magtinginan upang tayo mga budyok sa pag-ibigan at mabubuting gawa. Kaya po yung ginagawa ng mga anak ng Diyos, mga budyok na mga ibigan sa isa't isa. At sabi pa niya, sa mabubuting gawa. Kaya mga Kristiyano, mas gusto natin na kasama yung mga tunay na mga Kristiyano. Kasi mga kaibigan ng mundo, di po ba? Mga kaibigan ng mundo, sabi nga niya, hindi sila yung mga tapat na kaibigan kailan pa man yan. Yung mga talagang tapat na kaibigan, walang iba kundi yung mga anak ng Diyos. Mga matatapat yan. Kung ano yung sinasabi sa harap, ganun din ang sasabihin sa likuran. Diba? Kaya nga dito, bilang mga Kristiyano, we help someone na magbigay ka ng ngiti sa labi ng iyong kapwa. It leads to rebuilding the wall. Pag positibo, mayroong laging kagalakan sa iyong puso, magkakaroon ka ng tapat na pananampalataya sa Panginoon. Alam mo na ang Diyos ay iyong kasama. Hindi madaling bagay ito, pero yung salita ng Diyos na nandito sa ating mga puso, yun ang magbibigay sa atin ng inspirasyon. Kaya yung positive people na yung makakasama, alam mo naman kung positive yung taong kasama mo eh. Kapag yung palareklamo, lahat na lang. O magulang siya, kasi nang gugulang. Kadalasan, food finder. Ay, huwag ka na makisama dyan. Kaya nga, sa paglilingkod sa ating Panginoon, talagang mayroong mga sakripisyo yan. Mayroong sakripisyo yan. Pag nakakasama mo, medyo napakaigsi lang ang kanyang isip. Yung konting bagay lang nag-iinit ang ulo niya. Hindi ka rin ma-encourage yan. Maganda kasamahin yung mga talagang matyasaga. Tignan mo yung gagamba. Meron nga isang writer yung ayaw na niyang magawa. Ayaw na niyang ituloy na niyang pagiging writer. Kasi hindi maayos. Pumunta siya sa woods, nakakita siya ng isang langga ng gagamba. Gagawa siya ng kanyang web, diba? Tapos nung malapit na niya matapos na nagkakabit na niya sa siyempre ikukunik niya para mag-steady siya doon. Biglang ihit yung hangin. Merong lilipad na gamu-gamu. Bigla na naman mapuputol yung nakadikit doon. Babalik na naman siya, ikakabit na naman niya.
Ilang beses? 6 times. 6 times na bumabagsak yung kanyang pinapatay yung bahay niya. Pero hindi siya tumigil. Tinayo pa rin niya. Ganun siya ka-determine sa kanyang ginagawa. Kaya na nakita niya nun, nabuhayan siya ng loob, sabi niya, bumalik siya. And for this time, talagang ano na, naging successful na siya. Kaya ganun din sa ating buhay spiritual. Huwag tayo sumusuko. Sigurado may mga pagsubok yan, may mga hadlang sa ating pananampalataya. Pero isipin natin, kapag kasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka. Kamay ng ating Panginoon. Kaya nga sa kaharian ng ating Panginoon, may mga susungin tayo mga dapat na tiisin sa buhay natin. Mapupuyat ka, mapapagod ka, magugutom ka, gagastos ka. Titisin mo lahat yan. Pero ito talagang priority natin bilang mga Kristiyano ay ang paglilingkod sa ating Panginoon, hindi yung pagkain. Di po ba? Hindi pagkain. Eh pagkatapos natin mag-service, tapusin muna natin itong gawain bago lumabas. Hindi pa natatapos yung yes, I love you with the love of the Lord. Nandun na tayo sa lamesa. Makipag-shake hands ka muna. Kung may bisita, kumustahin mo muna siya. Hindi na doon ka na kaagad. Unahin muna natin, accomplish muna natin lahat ng para sa Panginoon. Pagkatapos nun, material na. Di po ba? Panghuli lagi yan. Kaya nga, naging matagumpay ang pagtapay ng kuta ng Jerusalem dahil bawat isa ay mayroong kaloobang gumawa. Lahat ng mga taong nakapalibot sa kanila, namangha sila, nakita nila kung gaano kalaki ng Diyos, yung Diyos ng bayang Israel. Kaya natayo itong walang nag-angkin. Maging si Nehemiah, hindi niya inangkin yung anumang pabor, yung anumang credit dun sa nangyari niyon pagkatayo nila ng kuta. Nilagay din niya sa kamay ng Diyos. Kaya sa ating ginagawa, sa Diyos lahat. Kapag ginawa mo yun, salamat sa Panginoon ng Diyos sa siyang kapurihan sa ating mga ginagawa. Hindi tayo nag-worry kung saan mapupunta, kung ano man yung ginawa natin. Kung may mga tao na ang kanilang minsan kalalasan talaga sa mundo, ipapublish na lahat yung mga ginagawa nila. Nakapublish, di ba? Sa dyaryo, sa TV, sa mga billboards, pero sa mga anak ng Diyos. Masigit silang nagagalak sa kanilang ginagawa dahil ang Diyos ang nakakalam. Hindi yung pangalan nila ang nakapublish sa lahat ng mga accomplishment na ginagawa natin. Mas matamis yun. Dahil mayroon din namang araw talaga ng awarding ceremony. Anong graduation? Mayroon nakatakda talagang araw na yun. At yun ang inaantay natin. Ang Diyos ang magbigay ng reward sa atin. Hindi ang sino mang tao. Mahal kasi ang tao magkamali siya sa pagbibigay niya ng reward. Pero ang Diyos, hubad at hayag tayo sa harapan ng ating pagsusulitan. Yan yung ating consolation. Napakasarap na mabatid. Mayroong Diyos na lagi nang nakamatid sa ating mga gawa. Yan po ang ating maising na pag-aralan. Tayo lahat ay tumayo. Tayo ay dumalangin, hilingin po natin sa pamunan ni Brother Lito. Maraming Diyos, at makapangyarihan sa lahat. Papasalamat kami, Panginoon, sa dakilang pribileyo na hindi mo pinagkaloob sa bawat isa sa amin, sa mga ito, sa pagkakataon na kami makabahagi sa pagpupuri at pagsapasa ng dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa yung mensahe sa umaga ito, sa iyong mga salita na nayayaw mula pa sa aming paaralang lingguhan. Panginoon, salamat na mayroon kang mga paalala na mga salita na kayo papangantakas
at gumagawa at pumupusok sa aming mga kalagawa, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na yung sa buhay namin, yung mga salita, upang ito'y kami makapagpatuloy sa aming buhay Kristiyano, Panginoon. Sa aming pagpapatuloy, Panginoon, kayo ang nawa ang patuloy na mga siwa sa naralabi pang bahagi ng gawain sa araw na ito, Panginoon. Kayo ang maghari, Panginoon, at tumabay. Hangad namin ang tagumpay, Panginoon, ng gawain ito sa araw na ito, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon Diyos. Amen.